Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas ang pinuno ng Israel ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namatay ay nananatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa araw na ito, November 2, inaalaala natin ang lahat ng mga pumanaw na mga Kristiyano. Ang ating pag-asa at panalangin para sa kanila ay sila'y makapunta sa langit at tumanggap ng gantimpala sa Diyos. Nawa sila ay makiisa na sa walang hanggang kaluwalhatian kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ipinagdarasal natin sila kasi baka ang iba sa kanila ay hindi pa ganap sa kabanalan para sa langit. Pinupuna natin ng ating panalangin ang kakulangan nila sa pagmamahal. Ang pagdarasal sa kanila ay tanda ng ating pag-ibig sa kanila. Kilala man natin sila o hindi, gusto natin na ang lahat ay makatamo ng kaligtasan sa langit. Sa pagbasa natin ngayon, inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang kaligayahan na nag-aantay sa bundok ng Panginoon. Ang bundok ng Sion, na siyang bundok ng Jerusalem, ay sumasagisag sa langit. Doon ay may masayang piging o salo-salo na nag-aantay sa atin. Doon ay wala ng kalungkutan. Papahiran ng Diyos ang lahat ng luha na tumulo sa atin dito sa lupa upang sa ating dahil sa ating kagagawan o dahil sa masama na naranasan natin, lumuluha tayo, umiiyak tayo dito sa lupa. Mawawala na ang lahat ng iyan. Mawawala na ang lahat ng kahihiyan, pati ng kahihiyan ng ating mga kasalanan, kasi pinagsisihan na natin at hinugasan na ng dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos. Itong lahat ay mangyayari dahil sa Diyos na nagligtas sa atin. Hindi man tayo makakapunta sa bundok ng Sion sa ating sariling sikap lamang, pero nandiyan ang grasya ng Diyos na gumagabay sa atin. Bibiyayaan tayo at tinutulungan tayo kaya makakapasok tayo sa langit. Kaya maggalak tayo sa biyaya ng kaligtasan at huwag natin sayangin ang pagkakataon ng kaligtasan. Ang ating relasyon sa isa't isa dito sa lupa ay hindi napuputol ng kamatayan. Hindi na nga natin nakikita o naririnig ang mga yumao pero may kaugnayan pa din tayo sa kanila. Espiritual na ang kaugnayan sa kanila. Nandyan pa rin ang ating pagmamahal sa kanila kahit napatay na sila. Pinapakita natin ang pagpapahalaga na ito
ang kahalagahang ito sa pamamagitan ng ating pagdarasal para sa kanila. Pinapasalamat natin sa Diyos ang kanilang buhay kasi naging bahagi sila ng ating buhay at ang bahagi tayo ng kanilang buhay. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Napakakailangan pa nila ng tulong upang lalong madaling makapasok sila sa langit. Pinagdasal din natin ang kaluluwa na wala nang nakakaalaala sa kanila at walang nagdarasal sa kanila. Ang bawat kaluluwa na natulungan ng ating panalangin ay tutulong din sa atin dito sa lupa sa kanilang pagsasamo para sa atin mula sa langit. Napakaganda na hindi pinuputo ng kamatayan ang ating tulungan at ang ating pagmamahalan. Itong ibig sabihin na nabibilang tayo sa samahan ng mga banal. Ipinagdarasal ko, O Diyos, ang mga kaluluwa na kailangan ng panalangin at walang nakakaalaala sa kanila. Kawaan mo sila at nawa maibsan ng aking panalangin ang mga pagdurusa na kanilang nararamdaman at dinadasa ngayon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.